Kaya pinauulit-ulit ko para palitawin natin na talagang napakasinungaling, ubod at nuknukan ng sinungaling si Wendell Talibong. Iyon ang mga kaanib sa Iglesia de Criston Tatag de Felix Manalo. Ang sabi niya na... Kaya pinauulit-ulit ko para palitawin natin na talagang napakasinungaling, ubod at nuknukan ng sinungaling si Wendell Talibong. Palitawin. So, gusto lang nilang palitawin na ubod daw ako ng kasinungalingan. Bakit? Dahil nalantad na sila. Mismo si Parbana, biglang nawala na sa kanyang TV program, di ba? At dami ng mga tanong, asan na kaya si Parba ngayon? Sila mismo nag-booking kay Parba sa debate namin na minadjik yung aklat. Ito naman po sa page 36, ganito nakasulat. Way back. Yan ang aklat na minadjik ni Parba. Sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flam against heaven. Mati Master Yan So nakita ninyo yung kanyang binasa. Ayon po sa kanya, yung pagbasa niya, ayan, nung nagbabasa ng aklat yan, sabi pa, they altogether fantastic to say daw. Yan ang kanyang sinabi, di ba? Mukhang may magic na nangyari dito. Kasi sa totoo, ang nakasulat talaga, it is not altogether fantastic to say. Hindi nga pwedeng sabihin, hindi nga fantastic na sabihin. Yan ang sinasabi ng aklat. Yung kanyang pinapalabas, itong si Ramil Parba, they altogether daw. Naku naman, kakaiba naman to. Tapos ang sabi pa, of the Catholic Church, go back to the horrible day. Horrible day daw yun. Sa aklat, terrible day. Naku naman, minabagic naman nila ito. At ang magpapatunay na talagang mali si Ramil Parba ay mismong taga The Revealer. So, ito panoorin natin. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Talagang INC nga. Nako naman, inconsistent. Nako naman, double standard pa yan. At ang double standard, kaimpokrituhan po yan. Galit ang Diyos yan. Kawikaan 20:23. Okay. Yun ang tatalakayin natin. Mapansin ninyo mga kapatid na galit na talaga. At apiktadong-apiktado na itong grupong The Revealers sa Iglesia ni Cristo dahil palaging nasupalpal. So, ito ang tatalakayin natin sa pagkakataong ito, ha? Samahan ninyo ako. Kasi lumalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating ihayag at sasagutin yung The Revealers, no? Pero bago dyan, yung paglantad din ni Kaburnok, huwag niyong kalimutan sa Factbusters PH na mag-subscribe. Maganda at marami kayong matutunan diyan. At nalantad na kasi natin ang INC. Naalala niyo yung paggamit nila sa iba't ibang mga aklat Katoliko. Dahil yung mga aklat Katoliko, alam niyo, bahagi talaga na yan sa pag-aaral ng mga ministro. Mahirap na hanapin ang mga aklat na ito. Pero, buti na lang,
na may, sandali pakita ko sa inyo itong mga aklat. Bawat nag-aaral sa pagka-ministro, alam nyo, nag-aaral sa pagka-ministro, kailangan merong kopya sa mga aklat na pinagputol-putol nila. At mahal pala ito, yung set na ebidenta nila. Para sa mga nag-aaral sa pagka-ministro, ang tawag diyan, halimbawa itong aklat na ito. Ito mga kapatid, pananampalataya at katwiran, pasyon kandaba, yon. Katolikong aklat yan. So, may nagbinta, 2,300 daw. One set, of ministerial, theological. Yun pala ang theological nila. Pinag-aralan paano i-chop-chop ang mga aklat katoliko. Kaya nang nabuking sila, yon, ramdam na ramdam talaga ang kanilang pagkabuking at ako ang pinalitaw na sinungaling daw. Kaya pinauulit-ulit ko para palitawin natin na talagang napakasinungaling, ubod at nuknukan ng sinungaling si Wendell Talibong. Yan. Acknowledge natin si Osineri Garampiel diyan sa Vietnam. Si Sis Marisa Makahilos. Sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay ngayon. At huwag kalimutan sa mga bago pa lang na pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Okay, di na natin hintayin pa. Booking na din sila sa ni Kaburnok at ito bahagi mga kapatid. Dito naman po sa page 36, ganito nakasulat. Way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Nagsimula pala ang Iglesia Katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas ay, ano ba sa Tagalog yung nag-revolt? Revolt. Poroton, pakitulungan mo ako. Nagrebelde. Nagrebelde o naghimagsik? Revolt. Come on, Jared. Yun pala. Now I see a POV. Open my eyes to your reality. Take me where I'm meant to be. I-click po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Pabasa muna tayo ng isang talata sa Biblia, Efesos 5:11. Ang sabi dito, huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Yan po ang mandato natin sa Factbusters PH. Talagang ibubunyag natin ang mga kasinungalingan na ginagawa laban sa Iglesia Katolika. Sa ating episode ngayon, ating tatalakayin itong pahayag ng mga taga-The Revealers. Panoorin muna natin yung isang referensya na kanilang binasa. Dito naman po sa page 36, ganito nakasulat. Way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies
his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Nagsimula pala ang Iglesia Katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas ay, ano ba sa Tagalog yung nag-revolt? Ha? Revolt. Poroton, pakitulungan mo ako. Ha? Nagrebelde. Nagrebelde o naghimagsik? Revolt. Oh, come on, Jared. Yung pala. Ayan, so binasa niya, mga kababayan, ang nakasulat sa isang aklat, ano? Itong aklat na How Did the Catholic Church Start ni Daniel Lord S.J. sa page 36. Ito, babasahin natin sa Tagalog na lang para mas maliwanag. Ang sabi kasi dito, ito ay hindi lubos na kahangahangang sabihin na ang malayong simula ng simbahang Katoliko ay bumalik sa kakilakilabot na araw nang ihagis ni Lucifer sa kalangitan ng langit ang kanyang mga bandila ng pag-aalsa. Dito sa nabasa niya, ang konklusyon kaagad ni Syriac, alam niyo ang kanyang konklusyon, umamin daw ang Iglesia Katolika na hindi daw nagsimula kay Kristo ang Iglesia Katolika. Grabe namang konklusyon yan. Tanong, noong panahon na ito ba, natayo na ang Iglesia Katolika? Tatanungin din natin ang author ng aklat na ito, na kanyang kinote, ano? Ito, babasahin naman natin. Dito po sa page 65, bakit ba ganun ang pahayag nung nasabing aklat? Di tanungin din natin si Daniel A. Lord, ito ang kanyang sabi. Ang Iglesia Katolika ay nasa isip na ng Diyos. Noong ang paghihimagsik ni Lucifer ang nagpahati sa makalangit na populasyon at nag-iwan ng espasyo para sa paglikha ng sangkatauhan. Ibig sabihin, literally, hindi pa siya nag-i-exist. Kasi nga, ideya pa lang ng Diyos ang Iglesia Katolika nung panahon na ito, mga kababayan. Ako naman, grabe naman yan. Talagang, yung ginagawa nila, hindi nila binabasa ang buong aklat or tinitignan man lang ang context ng sinabi. Talagang INC nga yan, incomplete, ano? Tanong, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika ayon sa manunulat ng aklat? Titignan natin. Sa pahina 12, ang ating babasahin, ang sabi dito, si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Napakaliwanag ng ating nabasa. Si Kristo ang nagtayo. Naku, napakaklaro naman yan. Kaya itong sinasabi ni Syriac, ito naman po sa page 36, ganito nakasulat. Way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Nagsimula pala ang Iglesia Katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas ay, ano ba sa Tagalog yung nag-revolt? Ha? Revolt. Poroton, pakitulungan mo ako. Ha? Nagrebelde. Nagrebelde o naghimagsik? Revolt. Oh, come on, Jared. Yung pala. nako, ang masasabi ni Kabornok, palpak na naman yan. Busted! Yan! Nako, mali po yan. Mga kababayan. Ano ba ang masaklap dito? Ulitin nga natin. Ang sabi sa English, it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Pansinin nito, ano? It is not altogether fantastic to say. Tapos yung nasa gitna, go back to the terrible day. Yan pansinin yan Okay. Naalala ko yung debate ni Ramil Parba at ni Brother Wendell Talibong na naganap sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City noong August 5, 2006. Ayan nakikita nyo po yan. At grabe yung debating ito, napaka-controversial.
At sa nasabing debating ito, may binasa po si Ramil Parba na isang aklat na familiar talaga sa atin. O eto, panoorin natin. At lugar sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mati Master Pai. O, yan ha. So, nakita ninyo yung kanyang binasa. Ayon po sa kanya, yung pagbasa niya, ayan, nung nagbabasa ng aklat yan, sabi pa, they altogether fantastic to say daw. Yan ang kanyang sinabi, di ba? Mukhang may magic na nangyari dito. Kasi sa totoo, ang nakasulat talaga, it is not altogether fantastic to say. Hindi nga pwedeng sabihin, hindi nga fantastic na sabihin. Yan ang sinasabi ng aklat. Yung kanyang pinapalabas, itong si Ramil Parba, they all together daw. Naku naman, kakaiba naman to. Tapos ang sabi pa, of the Catholic Church, go back to the horrible day. Horrible day daw yun. Sa aklat, terrible day. Naku naman, minabagic naman nila ito. At ang magpapatunay na talagang mali si Ramil Parba ay mismong taga The Revealers. So, eto, panoorin natin. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Talagang INC nga. Nako naman, inconsistent. Nako naman, double standard pa yan. At ang double standard, kaimpokrituhan po yan. Galit ang Diyos yan. Kawikaan 20:23. At dahil sa kasinungalingang ito, ano ba ang sabi ng The Revealers tungkol sa kasinungalingang ito? O eto, panoorin natin. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Nako, talagang kawawa talaga ang mga taga The Revealers at ang ministro ni Manalo. Puro palpak, ano? Ang lumalabas, ang kapalpakan ni Ramil Parba, binuking ng mga taga The Revealers. Nako naman, talagang kawawa. Maniniwala ba kayo sa dalawang ito? Nako naman, mukhang talagang palpak, ano? Puro mga sinungaling ang mga ministro ni Manalo, pati yung mga taga The Revealers. Nako naman, kawawa naman sila. Nako, sasama ba kayo sa kanila? Nako, kung ako, wag na po kayong sumali sa iglesia nila. Kasi, INC nga, inconsistent. Nako naman, Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video nito, i-smash ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaborno. At ito ang Factbuster! Okay. At maraming salamat, Kaborno. At bakit nanggagalaiti na itong mga kaanib ni Felix Manalo na gusto nilang ipalitaw, ako daw ang ubod ang kasinungalingan. Ha? Ito naman po sa page 36, ganito nakasulat. Kaya pinauulit-ulit ko para palitawin natin na talagang napakasinungaling, ubod at nuknukan ng sinungaling si Wendell Talibong. Oh, yun. Palitawin lang. Pero sino ba ang lumitaw sa sinabi ng ubod ng kasinungalingan, di ba? Sabi nila, kung sinungaling sa umpisa, abay, pagsisinungaling na yan sa lahat. No, di ba? Okay, ngayon, balikan natin mga kapatid. Sino ba ang nabuking at nahayag sa kasinungalingan? Okay, tingnan natin ha. Kung maalala ninyo mga kapatid, ginamit nila itong aklat na ito. No? Ang Iglesia ni Cristo
at iba't ibang siktang protestante ni Father Juan Trinidad. At kahit sa mga pasugo, ito, mga pasugo magazine ito mga kapatid. Mga pasugo magazine ito. Sa iba't ibang taon. Yan, mga pasugo magazine yan. Sa iba't ibang taon. Ngayon, kahit sa kanilang pasugo, yun din ang ginamit. Matagal na ito. Kaya, nabuking kasi sila, halimbawa, pakinggan ninyo ito. Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Heswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katolikong nakikinig, lalo na mga CFD, na inamin mismo ng kanilang pare na hindi galing kay Jesus yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pangalan ng simbahang kinabibilangan nila ngayon. Kaya talagang hindi po Kristiyano sa pangalan pa lang yung Iglesia Katolika. Oo na mga kapatid, lahat ng mga manggagawa nila, mga ministro nila, kailangan alam paano mag-magic ng ganito. At ang konklusyon nila, diba, sabi ng aklat ninyo, inamin ng paring Katoliko, hindi galing kay Kristo. Sige. Kung maalala ninyo ang sabi nila, kung nagsinungaling sa umpisa, abay kasinungalingan na ang dulo. Ito kasi ang mabasa mga kapatid sa aklat na pinagchap-chap nito mga ngaral sa INC. Ang binasa nila pahina 24 a 25. Simulan muna natin sa 24. Pansinin ninyo ang konteksto. Ito ang konteksto. Kaya nga ang dalawang pinakamalaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Romana ay nauwi sa una, ang nauna, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Ang pangalawa, ito na ang binasa nila. Tingnan niyo paano nila pinagchap-chap. At gumana din ito dahil daming mga nabiktima sa maling akala. Ito mabasa. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero may karugtong. May karugtong. Itong pahayag na ito mga kapatid, hindi yan sa pare, kundi galing yan sa panindigan ng mga guro ng Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Ito ang sabi ni Father Juan Trinidad. Ngunit, gaya ng sabi nga English, eros by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus. Itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Apostolika Katolika Romana. See? Yun ang nakasulat sa naturang aklat. Pero nang napasakamay ng mga mangangaral ni Felix Manalo, ano ang konklusyon? Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano
paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? So, paano inamin daw? Paano inamin ng Iglesia Katolika? Ang galing talaga, magsinungaling. Wala nang takot, mga kapatid. So, kaya, sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, wag lang makinig sa aral ng ministro, i-research ninyo. Research ninyo. Dahil daming mga nabiktima sa maling akala. Ito pa rin naaklat. Ito pa rin. Kaya nga, di na magtaka kung bakit gusto nilang ipalitaw na ako daw ay nagsisinungaling at ubod ng kasinungalingan. Bakit? Dahil ang kanilang ginawa nalantad kasi. No? Kaya di na tayo magtaka kung bakit yan. Kung malala ninyo, gumagamit pa sila sa balita nila na piking pare. Nalala niyo yan? Ibinalita nila yan. Piking pare. Grabe, ano? So, ngayon, balikan natin. Ginamit pa nila itong aklat na ito. At ano daw ang nakasulat sa naturang aklat? Ito. Dito po sa aklat na pinakilala na namin kanina, sa aklat na ito, ang Iglesia ni Cristo, iba't ibang sekta protestante, sinulat po ng isang pare sa pahina 83, ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Yan pa naman ang pinaka pagsamba nila, yung kanilang misa. Yung palang pananalitang misa, ano pong inamin nila? Wala sa Biblia. Sa bakit hindi na naman aral ng Biblia yan? Yan. Hindi aral ng Biblia. At ito ang sinipi nila, mga kapatid. No? Ito. Pero alam ba ninyo na itong referensya na ginawa nilang diferensya ay hindi yan pahayag ng pare, kundi sinagot yan ng pare, mga kapatid. Pahayag yan, pahayag yan ng mga mangangaral sa Iglesia ni Manalo. Kaya nga kung tignan natin ang ginamit nila ay ang pahina 83. Simulan muna natin sa pahina 82. Ito ang nakasulat, mga kapatid, sa paragraph 3. Ngayon, kung inyong itanong, bakit ang Latin ang ginagamit? Ang Iglesia Katolika lamang ang makakasagot sa tanong na ito. Ang Iglesia Katolika, ang Iglesia ay Katolika o kaya'y laganap sa buong mundo at sa lahat ng bansa. Kaya, kaniyang ginagamit ang isang wika na maaaring malaman ng lahat ng pari ng maging anumang bansa. Ang Iglesia Katolika, ang Iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ay ukol sa buong mundo. Hindi isang maliit na lusok lamang sa Pilipinas. Okay, tuloy natin, mga kapatid. Ito, sinabi rin nila na ang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Sino tong nila? Yon ang mga ito ayon kay Manalo at sa mga mangangaral ni Felix Manalo. Pero pinaliwanag ito ng pare. No? Sinabi rin nila na ang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ito'y hindi totoo. Ito'y hindi totoo. Napansin niyo? Ganyan mag-magic
ang mga INC ni Manalo. Di ba? Kaya, kay ka Burnok, Fakbusters PH. So, lantad na lantad talaga sila dito sa ginagawa natin. No? Ni ka Burnok din. Huwag kalimutang mag-subscribe. Uy, happy anniversary pala sa CFD, Bacolod. So, yun. At dahil ginamit nila si San Ignacio, pansinin ninyo. Na dapat nating alamin kung hindi galing kay Kristo, maganda yung tanong nyo kanino galing yung Katolika? Basahin na po natin sa page 3. Katolika. Ito ay unang ginamit ni San Ignacio, obispo ng Antioquia sa Syria, na pinatay noong 110 AD. Ang Iglesia Katolika, isang pangalang malinaw na ginagamit upang tukuyin ang iglesia sa buong mundo. Inimbento ni San Ignacio ang pangalan. Yan. May pasigaw-sigaw pa. Inimbento ni Ignacio ang pangalan. So, kaya sa konklusyon na inimbento, alam nyo, yun ang panindigan ng INC na ang Iglesia Katolika ay itinatag daw umano, itinatag daw umano ni San Ignacio. Di ba sila nag-research? Bakit? Tingnan nila yung nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Kung ang konklusyon nila ng Iglesia Katolika ay itinatag ni San Ignacio, di ba nila nabasa ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine ng Iglesia Katolika ayon mismo ni Phil John Fuentes ay umiiral hindi dahil ito'y naitatag. O sino ang dapat paniwalaan natin dyan, mga kapatid? Pangalawa, ginamit nila si San Ignacio. Kaya nang nabasa natin sa kanila mismong Pasugo Magazine, kaninong alagad si San Ignacio? Abay, natataranta sila. Kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama na pala. Kasama na. Ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Eto, mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, 7.7 naman. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, Pasugo daw, February 1997. Screenshot lang natin. Natataranta na talaga sila, mga kapatid. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, napansin nyo, natataranta na sa Pasugo. 1977, yung ginagamit ko, ipahanap sa 1997. Balikan natin. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, ito, nasa kanilang Pasugo ito. Ang palusot nila ay aklat yan ni Robert. At yung aklat na yan, sinagot yan ng Pasugo. Anong sinagot? Sinagot yung divinity of Jesus. Yun ang pinasinungalingan ng Pasugo.
Pero ang tanong, sinagot ba ng pasugo yung binanggit sa sinipi nilang aklat na si San Ignacio ay alagad kasama si Santo Policarpio, alagad ni San Juan Evangelista? Hindi yan sinagot nila. Kahit masabihin ng mga ngaral sa ANC, hindi yan panindigan namin. Kahit pasabihin niyo hindi panindigan. Nakaukit sa Pasugo Magazine ninyo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. Tanong, kung hindi totoo yung sinipi ninyo na siya ay alagad ni San Juan Apostol, aber, mapakita kayo ng ebidensya. Si San Ignacio, kaninong alagad? Kaya napansin nyo mga kapatid, pag maipit sila, tatakbo sa Biblia. Pag maipit sa referensya, pansin niya, nang ginamit ko, ito, kaninong alagad si San Ignacio? Alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama ng Sige mga... nga, sige nga. Sige nga, Kasama ng... ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. O, napansin niyo, pag maipit ito sila, doon tatakbo sa Biblia. Pero alam niyo, sa Pangulong Tudling ng kanilang Pasugo Magazine, 1961, dahil sila mahilig gumagamit ng referensya, ang problema, diferensya. Ito ang mabasa mga kapatid sa Pasugo Magazine nila. Ito, nakita niyo? Malalantad ang kabulukan, kaya ayaw ng mga referensya. Ano daw umano yung ayaw ng referensya? Malalantad ang kabulukan. Kaya, nang ginamit natin yan mga kapatid, nang ginamit natin yan, ang referensya nila, anong nangyari? Anong nangyari? O, yun. Si San Ignacio daw ay hindi yan ang pinag-uusapan. Usapan dito, Kuya Robin, pangalan ng iglesyang tayo ni Kristo. Hindi ang ipinag-uusapan dito si Ignacio o si Polycarp. Hindi yun ang pinag-uusapan. O, see? Nagkawindang-windang na. Sila ang palaging gumagamit kay San Ignacio. Kaya nang napakita natin kaninong alagad si San Ignacio, yon, di na umano si San Ignacio ang pinag-uusapan. Sila mismo ang nagsabi, At, Usapan dito, Kuya Robin, pangalan ng iglesyang tayo ni Kristo. Hindi ang ipinag-uusapan dito si Ignacio o si Polycarp. Hindi yun ang pinag-uusapan. Kaya talibong, huwag mo kaming dayain. Mag-upload ka ng isang consistent na mga pagpapahayag para depensahan ang inventong ginawa ni Ignacio sa iglesia ninyo. o, see? Sila mismo ang palaging gumagamit kay San Ignacio. Kaya nang nabuking sa kanilang Pasugo Magazine at nabuking sa kanilang pagputol-putol, sa pagputol-putol nila sa mga aklat Katoliko, nang nabuking, anong sabi nila? Kaya pinauulit-ulit ko para palitawin natin na talagang napakasinungaling, ubod at nuknukan ng sinungaling si Wendell Talibong. Oh, Kaya ayan. talibong, huwag mo kaming dayain. Mag-upload ka ng isang consistent Huwag daw umano silang dayain. Ang tagal na ninyong nadaya sa mali. Kaya sinagot lang natin. Naniniwala, ang hirap kasi mga kapatid, pag maniniwala sa sariling kasinungalingan, di ba? Pinutol-putol nila ang mga aklat Katoliko. Kaya dahil sa pagputol-putol nila sa mga aklat Katoliko, ano nangyari? Galit na galit
kahit si Sinita, kahit si Father Gitgano, binanatan. Ang paring si Gitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing magdaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang ginagawa sa mga Katoliko. So, kami pa ang maraming kasinungalingang ginagawa sa Katoliko. Natawa talaga tayo. Sila ang nabisto, ibinalik nila sa atin. Kaya mga kapatid, hope na sa pamamagitan nito, gamit ito sa mga kapatid natin na nagsubaybay at kasalukuyang hinahanap ang katotohanan. Dahil alam nyo naman na ang pagkadaya ay maranasan yan sa iba't ibang pagkakataon. Pero napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Sana ang natangay sa maling akala, umanib sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo, mabuksan ang isip. At sa iba pang mga siktang tatag lamang ng tao, sa gayon, sila'y yayakap sa tunay na iglesia, ang Iglesia Katolika na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. I am